I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello, Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga bes, ha? Sa mga Marcos Loyalist and supporters, Filipino and OFW. Ayun mga beswa, mayroon tayong upload videos updates and this is very good news for everybody. Ito po yung inaugural cash gift distribution, the Expanded Centenarian Act of 2024. Dito guys, sa ating mga lolos, mga lolas, ngayong araw makakatanggap sila ng tag 10,000 at 100,000 sa mga 100 years old, 80 years old pataas, no? 90 hanggang 95 makakatanggap sila ng 10,000 each. Not only not only sa Malacanang lang, ha? Ang programa na ito, kundi buong Pilipinas ito, guys, no? Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga lolas natin out there, makakatanggap din po sila, mga kababayan. Kaya sa mga lola ninyo, mga lolo, nako, alagaan ninyo mga besa. Sila po ay ang ating mga grandma and grandpa. Kung wala sila guys, hindi natin makita yung ating mga face lock, no? So, yun guys, tunghayan po natin ang programa na ito, pagbibigay ng gift sa kanila, you know. At alam niyo si Pangulong Marcos Jr. talagang malapit ang loob niya sa mga nakakatanda guys, sa mga seniors, no? So, yun, panoorin po natin mga beswa. Eto na. Para po sa mga nakatatanda, ang araw na ito ay tunay na makasaysayan. Sa araw na ito po ay nalagdaan ang batas para po sa Expanded Centenarian Cash Gift. At sa araw na ito din po ay siyang implementasyon ng nasabing batas. The inaugural distribution of the cash gift under the Expanded Centenarian Cash Gift, which is taking place simultaneously across the country today. Wow. Alam niyo po, mahal na Pangulo at ang amin pong mga mahal na legislators, 16 po na regional offices sa oras na ito ay nagko-conduct din po ng sariling payout. Wow. Kasama din po ang pagbibigay ng ating tinatawag na caravan of services. Yay! Beyond the mere financial assistance, this program stands as a profound tribute to our senior citizens. Kayo po ay amin pong mahal. A sincere recognition of your lifelong contribution to our country. Yay! Kasabay po sa pasinaya ng araw na ito, ay meron din po tayong ginagawa 16 regional venues throughout the country. Oh, narinig Ito niyo yun? po ay dahil po sa pagsisikap din ng ating mga kasamahan sa National Commission of Senior ayan, no? Citizens. Dami. Maliban po sa cash gift, kung titingnan po natin, ang mga nakatatanda ay mabibigyan din po ng iba't ibang programang pangkalusugan, pangkabuhayan at tulong legal mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa ilalim po ng programa, the banner program of the Commission, which is the Senior Citizens Community Care Center or ang tawag po natin SC3C. Ang programang ito po ay naglalayong isulong at palakasin ang mga programa ng ating Pangulo at ng ating bayan para po sa kanya-kanyang komunidad ng ating mga nakatatanda. It is a showcase, a clear indicator of the whole of government approach kung saan po ay wala dapat maiwanan. Tulad ng Expanded Centenarian Cash Gift at ang ating Senior Citizens Community Care Center or SC3C, isa po itong patunay sa patuloy na pagkilala, pagpapakita at pagpapahayag ng karangalan ng ating mga nakatatanda. Mahal na Pangulo po, at sa lahat po ng naririto, kami sa Pambansang Komisyon ng Nakatatanda ay lubos at taos-puso pong kaming nagpapasalamat sa inyong walang humpay na suporta at pagmamahal para sa ating mga nakatatanda.
Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po ang sambayanang Pilipinas. Maraming salamat po. We put our attention to the screen for the audio-visual presentation. Galing. History is made today, honoring our elderly like never before. The first ever cash gift distribution Wow. under the expanded Centenarians Act is here. This groundbreaking initiative is the government's testament to uplift, support, and recognize our elderly for their lifelong contributions. The journey began in 2016 when the Philippine government passed Republic Act 10868, which became the Centenarians Act, granting 100,000 pesos to Filipinos upon reaching 100 years old. Over time, it became clear that more support was needed before seniors reached this age. In 2024, the expanded Centenarians Act was passed, providing 10,000 pesos cash incentives to Filipino seniors at ages 80, 85, 90, and 95, both in the country and abroad. More than financial aid, the law reinforces our shared responsibility to ensure their well-being and honor their contributions. At the helm of this transformative effort is the National Commission of Senior Citizens, the primary agency mandated to ensure the full implementation of policies, programs, and benefits for the welfare of elderly Filipinos. Central to this mission is the Senior Citizens Community Care Center, or SC3C initiative, a whole-of-government approach that provides holistic and comprehensive care to address the unique needs of the elderly. SC3Cs serve as community-based hubs offering essential health, social, and livelihood services, ensuring seniors receive the support they deserve right where they live. Together, let us advance a future where every Filipino senior enjoys a dignified, secure, and fulfilling life. Wow. Distribution of cash gifts in appreciation to our beneficiaries. He shall be assisted by NCSC OIC Chairperson, Dr. Mary Jean P. Loreche. For 80-year-old milestone beneficiaries, may we call on Carmencita M. De Paz, Socorro L. De Leon, Reynaldo C. Protasio. The 80-year-old milestone beneficiaries will be receiving the amount of 10,000 pesos. Kaya Miss guys, Carmencita M. De Paz. agalagaan nyo yung mga health nyo, mga bes, mga mothers, para abutin natin ang 100 years old. Miss Socorro L. De Leon. Mga lola. Swerte ang may lola, guys. Ako wala na akong lola. Thank you. Father Mr. Time. Reynaldo C. Protasio. Thank you. For the 85-year-old milestone, may we call on Priscilla Y. Pantangco. Alagaan nyo yung mga lola nyo, mga bes. Lagi magpa-check up sa doktor. Thank you. May we call on Leonida C. Cruz. Sa mga Marcos Loyalist, 1965, ayan, shout out sa inyo. Alagaan nyo yung mga sarili nyo. Thank you. Miss Antonieta U. Evia. Guys, inuulit po natin, hindi lang po dito sa Malacanang, buong Pilipinas po yan, Luzon, Visayas, Mindanao. May programa ang bawat LGUs, region. Nakakatanggap sila ng ganyan din. Yung 100 years old, naku, 100,000 yun, guys.
Akala nyo Malacanang lang, no? Hindi. Buong Pilipinas yan. Ngayong araw ay dinaos. Narinig nyo yung sinabi ni Doktora kanina. For the 90-year-old milestone, Miss Fredesvinda P. Rafael. Aroy. Go. Thank you. Miss Remedios M. Cruz. Ang sweet talaga ni Pangulong Marcos Jr. Ano? Sinalubong pa si Lola, oh. Si Lola. Oo. Nako, si Lola nagsumbong kay Pangulo. Nakakatuwa naman ang mga lolas, guys. Oh. Nako. Nako, biro nyo yun. O, tingnan nyo, binigyan pa siya ng ilang minutong pagtsikahan. Shout out kay Lola. Agay. Nako, nagsusumbong si Lola. Nakakatawa naman. Oo, ang galing naman Next, niya. Anisha A. Rivera. Aroy. Nakakatawa ng mga lola, guys, ano? Madaldal. Alang, bait pala ni Pangulong Marcos Jr. sa mga lola, guys, oh. Naku, mahabang usapan yan. Nakakatawa sila talaga, oh. Aroy. Hoy, shout out sa mga lolas. Next, Miss Vicenta C. Martelian. Shout out sa mga lola at lolo. Guys, alagaan nyo yung mga lola nyo, tsaka mga lolo ninyo. Dapat every month check up. Thank you. Next, Fredesvinda P. Rafael. Aroy. Biro nyo yun, mga bes. Binibigyan talaga sila ng mga ilang minuto makikipag-checka, ha, ng Pangulo, ha. Ganon sila kahalaga. O, tingnan. Alam nyo, natutuwa talaga ako sa kanila. Oh. Thank you. And now for the 100-year-old milestone. Ayan, They will be ang mga receiving the lola. amount of 100,000 pesos. Ayun, 100 years old, guys. So, tingnan nyo. Blessing yung ano, yung ganyang edad kaya. So, blessing ang mga ganyang edad. Guys, alagaan yung mga lola nyo. Aroy. Napaka-bless naman Thank ni you. Lola. Next, Miss Brigida A. Reyes.
Napakaswerte dumating ka sa ganyang edad, sa totoo lang guys. Ayan o si Lola. Na, hindi na makakarinig si Lola. Thank you. And lastly, Miss Hewaga E. Dominguez. Wow. Naku, nakakatayo pa siya guys! Ang liksi ng katawan, my goodness! Wow! Ang liksi ni Lola, biro nyo yun? Talo pa tayo guys, tingnan nyo naman, nakakatayo siya talaga! Puro gulay ang kinakain nito, malamang. Biro nyo yun? Wow! Nako, napaka-bless ni Lola oh. Nag-i-exercise pa lamang everyday. Ang ganda-ganda pa ni Lola oh. Galing naman yan mga beswa. 100 years old. Tingnan nyo naman ang liksi niya. Nakakatuwa naman yan. Biro nyo guys, binibigyan talaga silang ilang minuto makapag-chikahan sa Pangulo ha. Galing. Thank you. Thank you, Ay, Mr. napakalakas. President. Grabe. Ang ating mga author dito sa batas na ito, ang ating mga butihing legislator, Senator Amy Marcos, Yan. Isa sa mga author ng at Silter yan saka si guys. Senator Bong Revilla. Oo. The United Senior Citizens Party List, Representative Milagros Aquino Magsaysay. Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes. The National Commission of Senior Citizens Officer in Charge and Commissioner, Dr. Mary Jean Loreche and other NCSC officials. And of course, the most important people here today are, of course, those who have received, who are now become the beneficiaries. But they are not important because they are beneficiaries of this program. They are important because they are our guiding lights. They are our mentors. They are our supporters. They are the ones who brought us into and to understand how to deal with the world and how to deal with life. And for that, we will all be eternally grateful, our beneficiaries of the Centenarians Act adopted. My fellow workers in government, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyong lahat at mainit na pagtanggap dito sa Malacanang. Isang napakahalaga at espesyal ang pagtitipon ng araw na ito para sa ating mga senior citizen. Nakalagay sa speech, ating mga kapwa senior citizen, di ko na binasa. Na ikanulugod ko, makasama ko kayo ngayon. Marami po sa inyo ang naipanganap na o di naman kaya ay nasaksihan ang mga ilang mahalagang yugto ng kasaysayan ng ating bansa. Kasama natin ngayon araw si Nanay Generosa, Nanay Brigida at Nanay Hiwaga na tumutuntong po sa edad na 100 taon. Pinanganak sila nung panahon na tayo ay nasa ilalim pa ng Amerikano. Hinarap nila ang mga hamon ng kawalan, ng kalayaan, kinabukasan o seguridad. May tuturin din natin sila mga survivor ng ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil hindi lamang nila ito
pinagdaanan, matagumpay po sila na nalagpasan. Marami rin po sa inyo ang ipinanganak at lumaki habang ang bansa natin ay unti-unting naghihilom mula sa sugat ng dulot ng digmaan. Naging saksi kayo sa tagumpay at pagsisikap ng maraming administrasyon na paunlarin ang ating bayan. Kaya, ang bawat linya sa inyong balat at bawat puting buhok ay bahagi ng hibla na naghahabi ng ating kasaysayan. Wow. Mga kababayan, tayo po ay narito ngayon upang magbigay pugay sa ating mga nakakatanda. Ngayon, ang bilis na ng pagbabagong dulot ng teknolohiya at lahat ng nagmamadaling makasabay sa agos ng panahon, huwag po nating makakalimutan ang ating mga nakatatanda. Ipadama natin ang ating pagmamahal at ipakita na ipinagmamalaki natin sila dahil sa kanilang mga naibahagi sa ating lipunan. Noong nakaraang taon, nilagdaan ko po ang inyong lingkod ang Republic Act No. 11982 o yung Expanded Centenarians Act of 2024. Sa ilalim ng batas na ito, ang mga senior citizens na umabot ng 80 years old, 85 years old, 90 years old at 95 years old ay makakatanggap ng 10,000 piso at tuloy pa rin ang handog ng pamahalaan na 100,000 piso para sa ating centenarians o yung mga umabot sa 100 taong. Kaya sa araw na ito ay pamahagi natin ang halagang ito sa ating mga nakakatanda sa atin, hindi lang po rito sa Metro Manila kundi sa buong bansa. Pasimula lamang po ito dahil patuloy po ang pagpapatupad ng batas na ito. Ang hiling ko lang sa ating National Commission of Senior Citizens or NCSC, i-check ninyo ng maigi dahil ito, ewan ko sa mga nakikita ko rito sa harapan ko ngayon, di naman yata qualified itong mga ito dahil masyadong bata ang mga itsura ninyo. Kaya bantayan po ninyo na mabuti na hindi tayo nagkakamali. Tulad na rin po kayo, baka magalit sa akin, pero si Executive Secretary Chip Luke at saka si Manong Johnny Enrile. Batid ko po na marami pang kailangan gawin, hindi lamang ang pamahalaan, kundi ang buong lipunan upang mas gawing siguro, ligtas at maginhawa ang kalagayan ng ating mga nakatatanda. 73% ng ating mga senior citizen ay umaasa pa rin sa suporta ng mga anak at 55% ng kanilang gastusin sa kalusugan ay binabayaran mula sa sariling bulsa. Ilan din ang nakakaranas ng kakulangan sa pangmatagalan pangangalaga. Marami ang nag-iisa sa bahay. May iba na pakiramdam nila, na ang pakiramdam nila ay wala na silang halaga sa pamilya at lipunan. Huwag niyo pong isipin yun. Mas malungkot, marami sa kanila ang nakaranas ng abuso pa. Sa bagong Pilipinas, hangad natin na mabuhay ng may ginhawa at dignidad ang ating mga matatanda. Mga kababayan, hindi na dapat pinagdadaanan ng ating mga senior citizen ang ganitong mga problema sa yugtong ito sa kanilang buhay. They deserve nothing less than our love, our care, our protection, our respect, and our honor. Kaya gumagawa tayo ng mga hakbangin upang mas mapapabuti ang kalagayan ng ating mga senior citizen. Sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act, ang mga senior citizens ay may karapatang makakuha ng 5 o 20% discount sa iba't ibang bagay sa serbisyo. Wow. Kasama sa 5% senior discount ang tubig at kuryente kung hindi hihigit sa 30 cubic meters na tubig o 100 kilowatt hours ng kuryente ang konsumo. Makakakuha naman ng 20% discount ang ating senior citizens sa transportasyon, sa gamot, sa serbisyong pangkalusugan at maging sa paglilibang. Ang gamot po, marami na po tayong tinanggal at hindi na binaba natin yung presyuhan upang makaya namang maabot ng ating mga senior citizen.
Ang batas din na ito ay nagbibigay ng libreng pangangalaga sa kalusugan ng ating mga seniors sa mga government health facilities at iba pa. Mayroon din tayong social pension for indigent senior citizens na kung saan nakakatanggap ang mga qualified senior citizens na 1,000 piso bawat na parang na buwanang pensyon. May mga residential care facilities na pinamamahalaan ng DSWD para sa edad ng 60 at pataas upang maalagaan ang mga iniwan at napabayaang senior citizen. Bukod pa rito, ang NCSC ay patuloy na nagbibigay ng mga programa at serbisyo na tumutugon sa pangangailangan ng ating mga nakakatandang mamamayan. Naway sa pamamagitan ng mga programang ito at serbisyong ito ng gobyerno, makapaglaan sila ng mas marami pang panahon para sa kanilang mga minamahal sa buhay. Naniniwala ako na ang kinakatawan ng ating mga nakakatanda ay pagiging isang bagong Pilipinas na may disiplina, kahusayan at pagmamahal sa bansa. Narito tayo ngayon dahil ipinapakita natin ang mga katangiang ito na nagdala sa kanila sa kasalukuyan. Sa mga pamilya ng mga ating mga nakatatanda, ipagdiwang ninyo ang bawat sandali na kapiling sila. Ipakita ninyo ang malasakit dahil darating ang panahon na kayo din ang maghahanap ng respeto at kalinga mula sa anyong anak o apo. Para sa ating mga kabataan, kayo ang mag-aaruga sa magpapatuloy na kaalamang itinuturo ng mga nauna sa atin. Gamitin ninyo ito upang makapagbuo ng mas maliwanag na kinabukasan. Sa ating mga senior, naway magkaroon kayo ng marami pang panahon na kagalakan kasama ang inyong mga minamahal sa buhay. Hiling ko rin na magkaroon po kayo ng mas matatamis na kwento na ibabahagi sa susunod na henerasyon. Sapagkat sa huli, ang ating mga senior ang nagdala ng liwanag sa ating mga tahanan. Ang mga senior ang nagbigay ng gabay sa taong bayan patungo sa tagumpay ng ating inaabot dito na bagong Pilipinas. Maraming salamat po. At mabuhay po kayo, ating mga senior citizen. Maraming at maraming salamat po. O yun mga kababayan, napanood nyo at napakinggan nyo si Pangulong Marcos Jr. na Tears of Joy yata ang Pangulo. Hindi ko sure guys. Pero talagang sobrang nakakatuwa naman sa mga lolas, mga lolos. Ayan, nako, congratulations sa expanded ng center yan guys. Napakahalaga yan, no? So, yan lang guys ang aking pinaka-latest updates videos. Sabi ko nga, alagaan yung mga lola ninyo, huwag niyong pabayaan. Malaking blessing po sa pamilya yan. Dahil kung wala sila, wala po yung mukha natin, mga lolos natin. Ayan, both side, father and mother side. Ayan. Laging check up every month. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines.